Ang pagkawala ng isang asawa ay isa sa pinakamasakit na karanasan na maaaring danasin ng isang tao. Hindi lamang ito ang emosyonal na bigat ng kalungkutan, kundi pati na rin ang napakaraming desisyon na bigla na lamang babagsak sa iyong mga balikat. Sa mga ganitong pagkakataon, madaling gumawa ng mga desisyon ng dahil sa sakit, kalungkutan o presyon mula sa iba. Ngunit ang ilang mga desisyon ay maaaring magdulot ng hindi kinakailangang pagsisisi, kahirapang pinansyal o maging emosyonal na pagbagsak na lalong nagpapahirap sa paghilom. Ang totoo, bagaman personal ang kalungkutan, may mga bagay na dapat mong pag-isipang mabuti bago ka sumangayon. Sa video na ito, tatalakayin natin ang 5 bagay na dapat mong tanggihan pagkatapos mawala ng asawa, mga pagkakamali na hindi sinasadyang nagagawa ng marami, at sa huli ay napagtanto nilang hindi pa sila talaga handa. Ito ang mga bitag na maaaring magpahirap pa sa isang sitwasyong mahirap na, at sa pag-alam sa mga ito ng maaga, mapoprotektahan mo ang iyong emosyonal, pinansyal at pisikal na kalusugan. Manatili kayo hanggang sa dulo dahil ang mga insight na ito ay hindi lamang tungkol sa pag-iwas sa mga pagkakamali, kundi pati na rin sa pagtiyak na malalampasan mo ang kabanatang ito ng iyong buhay ng may linaw, dignidad at suportang nararapat sa iyo. Okay, simulan na natin. Una, paggawa ng malalaking desisyong pinansyal ng masyadong maaga. Isa sa pinakakaraniwang pagkakamali ng mga tao pagkatapos mawala ng asawa ay ang pagmamadaling gumawa ng malalaking desisyong pinansyal. Naiintindihan ito. Bigla kang haharap sa mga bank account, insurance policies, investments at posibleng maging ang tanong kung dapat mong panatilihin o ipagbili ang iyong bahay. Sa gitna ng kalungkutan, maaaring pakiramdam mo na ang agarang pagkilos ay magbibigay ng kapanatagan o kontrol. Ngunit ang katotohanan, ang kalungkutan, ay nagpapalabo sa paghatol at ang paggawa ng mga desisyong hindi na mababago ng masyadong maaga ay maaaring magdulot ng pagsisisi sa hinaharap. Kapag emosyonal ka, ang mga desisyong mukhang lohikal sa sandaling yon ay maaaring hindi pala ang pinakamabuti para sa pangmatagalan. Maraming biyudo at biyuda ang nadadala ng mabubuting intensyon ng mga kaibigan, financial advisors o maging ng kanilang sariling pakiramdam ng pagmamadali upang ipagbili ang bahay, lumipat sa bagong lugar o gumawa ng malalaking investments. Ngunit ang mga buwan pagkatapos mawala ng asawa ay panahon ng emosyonal na pag-a-adjust, hindi ng pagkuha ng mga risk sa pinansya. Ang pinakamatalinong hakbang ay ang maghintay, bigyan ng sarili ng panahon upang maproseso ang iyong pagkawala bago gumawa ng mga desisyong maaaring makaapekto sa iyong buong buhay. Halimbawa, si Margaret, 74 na taong gulang. Pagkawala ng kanyang asawa, sinabihan siya ng maraming tao na dapat niyang ibenta agad ang kanilang malaking bahay. Mukhang makatwiran, mas kaunting espasyong aalagaan, mas mababang gastos at bagong simula. Kaya sa loob ng ilang buwan, ipinagbili niya ang bahay na tinitirhan nila sa loob ng 40 taon at lumipat sa mas maliit na apartment sa ibang bayan. Ngunit nang humupa ang shock ng pagkawala, napagtanto niya na nagdesisyon siya dahil sa takot. Namiss niya ang pamilyar na kapaligiran, mga kapitbahay at ginhawang dulot ng kanyang tahanan. Sa huli, pinagsisihan niya na hindi siya naghintay ng mas matagal bago gumawa ng malaking pagbabago. Hindi lamang sa real estate na uukol ang mga desisyong pinansyal. Maraming bagong balo ang nai-target ng mga financial predator, mga taong nakakakita ng kahinaan bilang oportunidad. Maaring ito ay hindi inaasahang investment opportunities, mapanlikhaing sales tactics, o maging payo ng mga kaibigan na mabuti ang intensyon ngunit kulang sa kaalaman. Mahalagang maging maingat. Kung may nagmamadali sa iyo na pumirma ng mga papeles, mag-withdraw ng malaking halaga, o mag-invest sa isang bagay ng mabilisan,
humakbang muna pabalik. Ang mga pinakamahusay na desisyong pinansyal ay bihirang ginagawa ng padalos-dalos. Isa pang karaniwang pagkakamali ay ang pagbibigay ng pera o ari-arian ng masyadong maaga. Ang kalungkutan ay madalas nagdudulot ng matinding pagnanais na tulungan ng iba, mga anak, apo, charity o malalapit na kaibigan. Bagamat kahanga-hanga ang pagiging mapagbigay, ang paggawa ng malalaking financial gifts o paghahati ng ari-arian ng maaga ay maaaring mag-iwan sa iyo sa isang mahinang kalagayan sa hinaharap. Ang tila kayang-kaya sa kasalukuyan ay maaaring hindi pala sustainable sa mga susunod na taon. Bago gumawa ng anumang malaking hakbang sa pinansya, pinakamabuting kumonsulta sa isang pinagkakatiwalaang propesyonal na nakauunawa sa iyong pangmatagalang pangangailangan at makakatulong sa iyong magplano ng maayos. Ang unang taon pagkatapos mawalan ng asawa ay dapat tungkol sa pagpapatatag, hindi sa malalaking pagbabago sa pinansya. Kadalasang inirerekomenda ng mga eksperto ang isang taong rule na nagsasabing maghintay ng hindi bababa sa isang taon bago gumawa ng anumang desisyong hindi na mababago. Ito ay para bigyan ng panahon ang emosyonal na shock na lumipas at upang makapag-isip ng malinaw kung ano ang talagang pinakamabuti para sa iyong kinabukasan. Ang pagkawala ng isang asawa ay isa na sa pinakamahirap na pagbabago sa buhay. Ang huling kailangan mo ay dagdag na stress mula sa mga pagkakamaling pinansyal na sana ay naiwasan. Maglaan ng panahon, humingi ng gabay mula sa mga mapagkakatiwalaan at tandaan, walang nagmamadali. Ang mga pinakamahusay na desisyon ay ginagawa ng may linaw, hindi sa kalungkutan. Pangalawa, pag-iwas sa mga kaibigan at pamilya. Pagkawala ng asawa, natural lang na gusto mong mag-isa. Ang pagdadalamhati ay napaka-personal at kung minsan, ang pag-iisa ang tanging paraan para harapin ang sakit. Ngunit kahit mahalaga ang oras para sa sarili, ang lubusang pag-iwas sa mga kaibigan at pamilya ay maaaring magdulot ng mas malalim na kalungkutan na nagpapahirap sa paghilom. Maraming tao ang nahuhulog sa ugali ng pag-withdraw, sinasabi sa sarili na kailangan lang nila ng mas maraming oras. Ngunit ang totoo, ang pag-iisa ay maaaring maging isang nakasanayan na mahirap ng putulin. Ang pakikipag-ugnayan sa iba ay napakahalaga sa emosyonal na kalusugan, lalo na sa panahon ng pagdadalamhati. Kapag nagtago ng matagal ang isang tao, madalas na daragdagan ang pakiramdam ng kalungkutan, pagkabalisa at kahit paghina ng pisikal na kalusugan. Ipinakikita ng mga pag-aaral na ang matagal na pag-iisa ay maaaring magpahina ng immune system, magpataas ng blood pressure at kahit magpaikli ng buhay. Sa kabilang banda, ang pananatiling konektado kahit sa maliliit na paraan ay makakatulong para gumaan ang pakiramdam at makakuha ng suporta. Halimbawa si Walter, 78 taong gulang, nang pumanaw ang kanyang asawa pagkatapos ng 52 taon ng pagsasama, tumigil siya sa pagsagot ng tawag, hindi na dumalo sa mga family gathering at bihira na lumabas ng bahay. Sinabi niya sa sarili na wala siyang gana makipag-usap, na hindi maiintindihan ng iba ang kanyang kalungkutan at na mas madali ang mag-isa. Lumipas ang mga buwan at sa halip na gumaan ang pakiramdam, lalo siyang nalulungkot. Nawalan siya ng sigla, nagbago ang gana sa pagkain at parang pare-pareho na lang ang mga araw niya. Ngunit nang imbitahan siya ng kapitbahay para magkape, may nagbago. Ang isang simpleng usapan ay naging lingguhang gawain at unti-unti siyang nakikisama sa mga kaibigan. Habang nakikipag-ugnayan siya, gumaan ang pakiramdam niya, hindi dahil nawala ang sakit, kundi dahil naalala niyang hindi siya nag-iisa. Hindi kailangang pilitin ang sarili sa malalaking social gatherings kung hindi pa handa. Ang mahalaga ay ang maliliit na hakbang para manatiling konektado. Maaaring pagsagot sa tawag, paglalakad kasama ang kaibigan, o pagsali sa support group. Kahit hindi ka pa handang magsalita, okay lang. Ang pagiging kasama ng iba, kahit nakikinig lang,
ay makakatulong para maalala mong patuloy ang buhay at may suportang handang umagapay sa iyo. Isa pang pagkakamali ng marami ay ang pagtulak sa mga taong nagmamalasakit. Minsan, ang pagdadalamhati ay nagdudulot ng pagkainis, pagkapagod o pakiramdam na hindi nauunawaan ng iba ang nararamdaman mo. Ngunit ang lubusang pag-iwas ay maaaring lumikha ng distansya sa mga taong tunay na gustong tumulong. Kahit hindi perpekto ang mga salita ng iyong mga mahal sa buhay, ang kanilang presensya ay mahalaga. Ang pagpapaubaya sa kanila, unti-unti, ay makakatulong kahit walang sapat na salita. Mahalaga rin ang suporta mula sa mga nakaranas ng katulad na pagsubok. Ang pakikipag-ugnayan sa mga kapwa na walan sa pamamagitan ng support group, community gathering o online forum ay makakatulong sa paghilom. Ang pakikipag-usap sa mga taong tunay na nakakaintindi ay nagpapatibay sa iyong nararamdaman at nagpapaalala na hindi ka nag-iisa. Ang pagdadalamhati ay walang takdang panahon at walang tamang paraan para maghilom. Ngunit ang lubusang pag-iwas ay nagpapahirap lang sa proseso. Ang paghanap ng maliliit na paraan para makipag-ugnayan sa iyong sariling pace ay makapagbibigay ng lakas, suporta at kahit mga sandali ng kasiyahan. Tandaan, hindi mo kailangang pasanin mag-isa ang bigat ng pagluluksa. May mga taong nagmamalasakit, handang umagapay at makakatulong sa iyo para sumulong isa-isa lang. Kung nanonood ka pa rin at nakatutulong sa iyo ang mga insight na ito, mangyaring mag-comment ng numero 2 sa ibaba para malaman kong nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inire-rekomenda akong mag-subscribe ka at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na video. Ang iyong suporta ay tumutulong para makapagpatuloy kami sa paggawa ng magagandang content na nagbibigay kaalaman at inspirasyon. Ngayon magpatuloy tayo. Pangatlo, pagpapabaya sa sariling kalusugan. Kapag pumanaw ang asawa, maraming tao ang napapabayaan ang sariling kalusugan dahil sa labis na kalungkutan. Madaling ipagpaliban ang check-up, laktawan ang pagkain, o balewalain ang daily routine kapag nahihirapan. May mga taong nagiging guilty pa kapag inaalagaan ang sarili. Parang hindi raw nila sapat na minahal o nalungkot ang namayapa. Ngunit ang totoo, ang pagpapabaya sa kalusugan ay hindi nagpapalapit sa iyo sa iyong mahal. Sa halip, nagpapahirap lang ito sa iyong pag-usad. Ang pagdadalamhati ay nakakaapekto sa katawan sa mga paraang hindi natin inaasahan. Ayon sa mga pag-aaral, ang pagkawala ng asawa ay nagdudulot ng mas mataas na risk sa heart problems, mahinang immune system, at pagbaba ng cognitive function. Ang stress mula sa pagluluksa ay maaaring magdulot ng high blood pressure, hindi maayos na tulog, at pagbabago sa gana sa pagkain. May mga taong nawawala ng ganang kumain, habang ang iba ay nag-o-overeat ng unhealthy foods. Sa paglipas ng panahon, maaaring lumala ang mga problemang ito. Hindi kailangang magmadaling maging normal ulit. Ang mahalaga ay ang maliliit na hakbang para manatiling malakas ang katawan. Halimbawa, si James, 81 taong gulang. Nang pumanaw ang kanyang asawa, tumigil siya sa pagluluto. Sinabi niya sa sarili na wala siyang gana at kapag kumain man, madalas ay processed food lang. Pagkalipas ng ilang buwan, nanghina siya, hirap matulog, at palaging pagod. Napansin ito ng kanyang anak at hinikayat siyang kumain ng regular, kahit walang gana. Nang magsimula siyang kumain ng mas sustansyang pagkain at uminom ng tubig, bumuti ang kanyang energy, nag-stabilize ang mood at mas nagiging handa siyang harapin ang kanyang kalungkutan. Ang self-care ay hindi lang tungkol sa pagkain, kasama rin dito ang paggalaw, tulog at mental health. Maraming nawala ng asawa ang tumitigil sa pag-ehersisyo, hindi dahil ayaw nilang maging active, kundi dahil wala na silang kasama. Ngunit ang pagiging physically active, kahit simpleng lakad lang araw-araw, ay nakakapagpababa ng stress, nagpapaganda ng mood, at nakakapagpahaba pa ng buhay. Maaaring makatulong ang pagsali sa walking group or exercise class para sa physical at social na benepisyo.
Isa pang karaniwang pagkakamali ay ang pagpapabaya sa medical checkups. Maraming balo o byudo ang hindi nagpapa-check up dahil sa labis na pagdadalamhati. Ngunit ngayon pa nga dapat mas pinapahalagahan ang kalusugan. Kung matagal ka nang hindi nagpapadoktor, mag-schedule ka na. Ang regular na check-up, pag-aalaga sa existing health conditions at pag-inom ng gamot ay makakatulong para gumaan ang pakiramdam, pisikal man o emosyonal. Mahalaga rin ang mental health. Ang pagdadalamhati ay maaaring magdulot ng depression, anxiety, o kahit pakiramdam na walang pag-asa, lalo na kung nag-iisa. Kung nahihirapan ka, huwag mag-atubiling humingi ng tulong. Ang pakikipag-usap sa counselor, pagsali sa support group, o pagbubukas sa pinagkakatiwalaang kaibigan ay makakatulong para gumaan ang pakiramdam. Hindi mo kailangang mag-isa at ang paghingi ng suporta ay hindi tanda ng kahinaan. Ito ay hakbang patungo sa paghilom. Gusto ng iyong asawa na alagaan mo ang sarili mo. Ang pag-alala sa kanya ay hindi nangangahulugan ng pagpapabaya sa iyong kalusugan, kundi ang patuloy na pamumuhay na may kapayapaan at lakas. Okay lang ang magluksa, magpahinga, at damhin ang bigat ng pagkawala. Ngunit sa gitna ng lahat, tandaan mong mahalaga ka. Nandito ka pa at dapat mong pangalagaan ang iyong sarili. Pang-apat, pagmamadali sa bagong relasyon. Ang pagkawala ng isang asawa ay nag-iiwan ng emosyonal na puwang na tila hindi mapunan. Para sa marami, ang kalungkutang sumusunod ay isa sa pinakamahirap na bahagi ng pagdadalamhati at ang ideya ng muling paghanap ng kasama ay maaaring tanging paraan para makayanan ito. Bagamat walang masama sa pagnanais ng koneksyon, isa sa mga pinakakaraniwang pagkakamali ng mga balo ay ang pagmamadali sa isang bagong relasyon bago tuluyang maproseso ang kanilang pagdadalamhati. Ang mga emosyon ng pagkawala ay maaaring magdulot ng matinding pangangailangan ng ginhawa, ngunit ang paggawa ng malalaking desisyon sa pag-ibig ng masyadong maaga ay maaaring magdulot ng mas maraming sakit, kalituhan, at pagsisisi. Ang pagdadalamhati ay walang takdang panahon at bawat isa ay may sariling bilis ng paghilom. Ang ilan ay inaabot ng taon bago muling mag-isip na makipag-date, samantalang ang iba ay mas mabilis makaramdam ng kahandaan. Ngunit kapag ang emosyon ay sariwa pa, mataas ang panganib na pumasok sa isang relasyon sa maling dahilan. Maraming tao ang hindi sinasadyang naghahanap ng kapareha, hindi dahil handa na sila, kundi dahil naghahanap sila ng kapalit ng nawala, umiiwas sa kalungkutan, o tumatakas sa sakit. Ang mga ganitong relasyon ay madalas nagsisimula sa matinding emosyon, ngunit kulang sa katatagan para sa pangmatagalang tagumpay. Isipin ang kaso ni Barbara, 72 taong gulang. Ilang buwan lamang matapos mawala ang kanyang asawa na halos 50 taong kasama, nakilala niya ang isang tao sa pamamagitan ng isang kaibigan at agad na pumasok sa isang relasyon. Noong una, parang ito ang kanyang kailangang kasama, may makakausap, may makakasalo sa pagkain, at makakalimot sa matinding kalungkutan. Ngunit habang lumilipas ang panahon, napagtanto niya na hindi pa siya talaga handa. Masyadong mabilis ang takbo ng relasyon at sa bandang huli, naramdaman niyang nakulong siya sa isang bagay na hindi tama. Sa huli, kailangan niyang humakbang pabalik at maglaan ng oras para sa sarili. Ngunit sa pagtingin sa nakaraan, sana ay binigyan niya ang sarili ng mas maraming panahon bago gumawa ng malaking desisyon. Ang isang bagong relasyon ay dapat tungkol sa tunay na koneksyon, hindi lamang emosyonal na ginhawa. Kapag ang isang tao ay nakasama ang asawa ng ilang dekada, ang mga gawe, rutina at alaala ay malalim ng nakatanim. Ang pagpasok sa isang relasyon bago maproseso ang pagkawala ay maaaring magdulot ng hindi patas na paghahambing, hindi makatotohanang inaasahan at pakiramdam ng pagkakasala. Ang ilang mga balo ay nahihirapan pa sa magkahalong emosyon. Gustong sumulong ngunit parang nagtataksil sa taong nawala.
Likas lamang ang mga ganitong damdamin, ngunit kailangan munang kilalanin at harapin ang mga ito bago pumasok sa isang bagong relasyon. Isa pang dapat alalahanin ay ang pagiging vulnerable sa mga taong may masamang intensyon. Sa kasamaang palad, may mga taong sinasamantala ang mga nagdadalamhati, nag-aalok ng emosyonal na suporta, ngunit sinusubukang manipulahin o pagkakitaan sila. Ang mga scammer at maging ang mga taong may mabuting hangarin, ngunit oportunista, ay madalas na naghahanap ng mga balo, lalo na ang mga matatanda, dahil alam nilang emosyonal silang marupok at nangangailangan ng kasama. Kaya mahalagang makinig sa iyong instincts at huwag magmadali. Kung may nagmamadali sa iyo na mag-commit agad, gumawa ng mga desisyong pinansyal, o lumayo sa mga kaibigan at pamilya, mga babala ang mga ito na hindi dapat baliwalain. Hindi ito nangangahulugang iwasan ang pag-ibig o pakikipag-ugnayan magpakailanman. Maraming balo ang nakakahanap ng makabuluhang relasyon sa paglaon ng buhay, ngunit ang pinakamalusog at pinakamasisiyahan ay nangyayari kapag ang dalawang tao ay tunay ng handa. Kapag ang desisyon ay nagmumula sa paghilom, hindi sa desperasyon, ang panahon at pagmumuni-muni ay susi, ang pagbibigay ng oras para maproseso ang pagdadalamhati, muling tuklasin ang sarili at magkaroon ng kapayapaan sa pag-iisa bago humanap ng bagong kapareha ay malaking bagay. Kung magpapasya kang makipag-date muli, gawin ito sa iyong sariling bilis. Unawain kung ano ang tunay mong hinahanap sa isang relasyon at siguraduhing tama ang iyong dahilan. Makipag-usap sa mga pinagkakatiwalaang kaibigan o kapamilya tungkol sa iyong nararamdaman at huwag ma-pressure sa opinyon ng iba, maging ito man ay masyadong maaga o hindi ka dapat nag-iisa. Ang desisyon ay sa iyo at sa iyo lamang. Sa huli, ang pagdadalamhati at paghilom ay lubos na personal na paglalakbay. Walang pagmamadali, walang deadline at walang patakaran. Ang pinakamahalaga ay alagaan muna ang sarili para kung dumating ang tamang panahon, ang anumang bagong relasyon ay itatayo sa pundasyon ng lakas, kapayapaan at tunay na pagsasamahan. Kung patuloy mong pinapanood ang video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga insight, mangyaring magkomento ng numero 4 sa ibaba para ipaalam na narito ka. At kung hindi ka pa nakaka-subscribe, inire-recommenda kong mag-subscribe ka at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang anumang video. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na gumawa ng magandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Panglima, ang paghawak sa lahat ng gamit nang hindi naglalabas. Isa sa pinakamahirap na gawin pagkatapos mawala ang asawa ay ang magpasya kung ano ang gagawin sa kanilang mga gamit. Bawat bagay ay may alaala at ang pag-iisip na bitawan ang mga ito ay parang muling pagkawala sa kanila. Maraming balo ang nahihirapan dito, pinapanatili ang bawat damit, personal na gamit at maliliit na bagay na parang walang nagbago. Takot na ang paggalaw o pagbabago ay parang pagbura sa buhay na pinagsaluhan nila. Ngunit bagamat naiintindihan ang paghawak sa mga ito, ang pag-iingat ng lahat ng walang hanggan ay maaaring magpalala ng pagdadalamhati at hadlangan ng emosyonal na paghilom at ang kakayahang sumulong. Ang pag-iingat ng ilang sentimental na bagay ay natural. Walang patakaran na nagsasabing kailangan mong itapon ang lahat. Ngunit ang pagpapanatili ng buong bahay na hindi nagagalaw sa loob ng maraming taon, ang pag-iwan ng kanilang aparador na parang walang nagbago, o ang pag-iwas sa anumang pagbabago ay maaaring gawing santuaryo ng kalungkutan ng bahay sa halip na lugar ng ginhawa. Sa paglipas ng panahon, sa halip na magdulot ng kapayapaan, maaari itong maging araw-araw na paalala ng pagkawala at lalong mahirapan sa pag-angkop sa bagong kabanata ng buhay. Isipin ang kaso ni Harold, 76 na taong gulang. Matapos pumanaw ang kanyang asawa na 55 taong kasama, iniwan niya ang lahat ng bagay na parang naroon pa siya. Ang sapatos nito ay nasa may pintuan, ang mga damit ay nasa aparador,
at ang paboritong upuan ay hindi nagalaw. Noong una, parang ito ang paraan para mapalapit siya rito. Ngunit habang lumilipas ang mga buwan, napagtanto niya na ang araw-araw na paglalakad sa mga bagay na hindi nagalaw ay nagpapanatili sa kanya sa parehong emosyonal na lugar. Hindi pa siya handang itapon ang lahat, ngunit nang unti-unti niyang sinimulang i-donate ang ilang gamit at itinabi lamang ang ilang makabuluhang bagay, nakaramdam siya ng ginhawa. Hindi ito tungkol sa pagkalimot, kundi tungkol sa pagbibigay ng espasyo para sa paghilom. Ang paglalabas ng gamit ay hindi nangangahulugang kalimutan o mahalin ng mas mababa. Ito ay pagbibigay ng espasyo para huminga. Sa halip na pilitin ang sarili na biglaang magbago, magsimula sa maliliit na hakbang. Pumili ng ilang makabuluhang alaala, isang alahas, sulat kamay o paboritong larawan at gumawa ng espesyal na lugar para sa mga ito. Pagkatapos kapag handa ka na, simula ng pag-aayos ng iba pang gamit at tukuyin kung ano ang tunay na may kahulugan at kung ano ang nag-uukupa lamang ng espasyo. Isa pang pagkakamali ng mga tao ay ang madala ng pressure mula sa iba na itapon ang mga bagay bago sila handa. Ang mga kaibigan o kapamilya ay maaaring may mabuting hangarin, sinasabing dapat mong linisin ang mga gamit o mag-move on. Ngunit ang desisyong ito ay dapat gawin sa iyong sariling panahon. Kung hindi ka pa handa, huwag magmadali. Ngunit tandaan din na ang paghawak sa lahat dahil sa guilt o takot ay maaaring magpanatili sa iyo sa kalungkutan ng mas matagal kaysa nararapat. May balanse rin sa pag-repurpose kaysa basta pagtatapon. Ang ilang tao ay nakakahanap ng ginhawa sa paggawa ng quilt mula sa lumang t-shirt, paggawa ng memory book mula sa mga sulat, o pagbibigay ng sentimental na gamit sa mga mahal sa buhay na magpapahalaga dito. Sa ganitong paraan, nananatili ang kanilang presensya, ngunit sa paraang nagdudulot ng init sa puso sa halip na pighati. Sa huli, ang pagdadalamhati ay hindi tungkol sa mga bagay. Ito ay tungkol sa pagmamahal, alaala, at ugnayang pinagsaluhan. Walang bagay ang makakapantay sa isang tao, ngunit ang paghawak sa lahat ng kanilang pag-aari ay hindi rin magbabalik sa kanila. Ang paglalabas ng gamit sa maliliit at maingat na paraan ay hindi pagkalimot. Ito ay hakbang para parangalan ang kanilang alaala habang nagbibigay ng espasyo para sa iyong paghilom. Ang pagsulong ay hindi nangangahulugang paglayo sa kanila. Ito ay pagdadala sa kanila sa paraang nagpapahintulot sa pag-ibig at buhay na magkasabay. Pangwakas na pag-iisip, ang pagkawala ng isang asawa ay isa sa pinakamalalim at masakit na karanasan sa buhay. Binabago nito ang lahat, ang paraan ng iyong pamumuhay, pag-iisip, at maging ang pagtingin sa hinaharap. Ngunit sa gitna ng pagdadalamhati, mahalagang tandaan na ang bawat desisyon mo sa panahong ito ay maaaring makatulong o makahadlang sa iyong paghilom. Kaya ang pagtanggi sa 5 bagay na ito, pagmamadali sa mga desisyong pinansyal, pag-iwas sa ibang tao, pagpapabaya sa kalusugan, pagmamadali sa bagong relasyon, at paghawak sa lahat ng gamit ng walang pagbabago, ay makakatulong sa iyo na sumulong ng may lakas at linaw. Walang takdang panahon ang pagdadalamhati at walang tama o mali na paraan para harapin ito. Ngunit isang bagay ang sigurado, ang pag-iwas sa mga karaniwang pitfalls na ito ay makakatulong sa iyo na malampasan ang kabanatang ito ng iyong buhay nang may proteksyon sa iyong puso at hinaharap. Ang paghilom ay hindi nangangahulugang kalimutan at ang pagsulong ay hindi pag-iwan sa iyong asawa. Ito ay pagbibigay pugay sa kanilang alaala sa paraang nagpapahintulot sa iyo na magpatuloy sa buhay nang may layunin, kapayapaan at maging kasiyahan sa mga darating na sandali. Ano ang pinakatumatak sa iyo? Aling insight ang pinakamahalaga para sa iyong sariling paglalakbay? Gusto naming marinig ang iyong saloobin, kaya magkomento sa ibaba at ibahagi ang isang bagay na natutunan mo ngayon at kung paano mo ito gagamitin sa iyong buhay. Mahalaga sa amin ang iyong mga iniisip, kaya huwag magatubiling ibahagi ang mga ito.
Ang pagbabasa ng iyong mga komento ay nagbibigay sa amin ng malaking motibasyon at pag-asa. Kung nagustuhan mo ang video na ito at nakatulong ito sa iyo, mangyaring i-like, mag-subscribe at i-share. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na gumawa ng magandang content para sa iyo. Salamat sa panonood at sana ay makita ka namin sa susunod na video.